Magsasagawa para mga dagdag na pagsusuri sa milk tea na tinikman ng 2 taong namatay sa Maynila. Ang problema, yung pong hawak na sample ng milk tea ng Food and Drug Administration ay paubos na. Yan ang tinutukan ni Pia Arcangel. Ayon sa FDA, galing sa mismong baso na ininuman ng magnobyong sina Suzanne Dagohoy at Arnold Aidalla at may-ari ng Ergocha na si William Abrigo ang milk tea sample na sinuri ng Food and Drug Administration o FDA nitong weekend. Ineksamin ang sample at hinanapan ng nakalalasong cyanide at arsenate. Ilan kasi sa mga sintomas ng pagkakalason dahil sa cyanide at arsenate ang paninigas o pangingisay at pagbula ng bibig na pareho nangyari kina Dagohoy at Abrigo. Pero matapos ang inisyal na pagsusuri ng FDA, nagnegatibo ang sample sa 2 kemikal. Gayunman, di raw ito nangangahulugang wala nga itong cyanide, arsenate o iba pang nakalalasong kemikal. Initial findings show that it was not actually detected. Those substances were not actually detected, but we need further confirmatory tests. May mga ibang substances pa rin po na i-consider once we will complete the investigation with PNP and the toxicologists. Ayon sa FDA, hindi kasi basta lilitaw ang mga toxic substance kung meron man sa isang pagsusuri lang. Sa bawat pagsusuri kasi may ilang partikular na kemikal lang na pwedeng hanapin. Kaya kung walang makita sa unang testing, uulitin ito at panibagong kemikal naman ang hahanapin. Problema pa ngayon ng FDA, paubos ng hawak nilang milk tea sample dahil nagamit na ang kalahati sa naunang pagsusuri. Kaya naman iniutos na rin ng DOH ang pagsusuri ng mga tinatawag na biological samples tulad ng dugo, tissue at gastric content ng mga biktima. When we determine the whole clinical picture, we look at all aspects. Yung timeline, yung nangyari, yung itsura ng pasyente, paano kaya kinuha yung samples. Kahit wala pang katiyakan kung ito nga ang naging sanhi ng pagkamatay ng mga biktima, nagbabala na rin ang DOH laban sa paggamit ng cyanide-containing substances tulad ng silver jewelry cleaner. Nakiusap sila sa mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang kampanya kontra sa pagbebenta nito. Ngayong linggo, inaasahang ilalabas ang resulta ng iba pang pagsusuri na isinasagawa ng mga otoridad. Pero habang wala pa ito, payo ng DOH mag-iingat sa paggamit at pagbili ng mga produktong pagkain mula sa mga hindi lisensyadong establishmento. Ayon sa Manila City Health Office, isolated incident ang nangyari sa Ergocha na inisyuhan nila ng sanitary permit noong nakaraang buwan lang. Kami nag-re-emphasize for all the sanitary inspectors to check all registered milk tea outlets. Pia Arcangel, nakatutok, 24 oras.